Good morning po sa ating lahat, no? So, andito pa rin po tayo sa ating pag-aaral about, hello mga Zoomers. Diyan lang kayo, dito lang kami. Good morning po. Marami sa mga yan. Okay. Inday Ray, Ate Kay, Kuya Marlon, and the rest of us. Good morning. Andito pa rin po tayo sa ating series ng worship. Medyo malayo na po yung ating narating about worship since it was launched on January 1st. On the first week of January. So second month na po tayo in the second week. Still worship. And I think hanggang March tong pag-usapan natin about worship. Ngayon, kung may na-miss kayo na sermon, is you can go to our YT channel, na parang na tayo, social media, no? It's win-ge. GE, tama po? Kaya Jer, no? Win/GE. Yun po yung ating YouTube channel. Nandun po, naka-upload po yung ating mga past sermons. Kung gusto nyo pong balikan at i-recap, puntahan nyo lang po yun. At meron din po tayong Facebook page. Win Jed Nusrepa. Kung kayo po ay followers, at kung hindi pa, mag-follow naman kayo. No. Para masundan po natin kung ano po yung ating activities sa ating church. And thank you po, we are thankful po sa ating mga social uploader. Nandyan lang po sila sa gilid-gilid sa ating matyaga at masisipag na mga media team. Nandyan sila po JR, Kuya Jean, and the rest of their team. No, sila po yung matsatsaga na nag-upload ng mga picture, videos na mapapanood po natin. So, yon, still we are in worship. So, there's so much from the Lord today. I'm also excited kasi baka hindi ko makontain. No? So, let's pray po muna. Hallelujah. Lord, we thank you once again this wonderful day that you have given to us. And thank you once again na muli niyo po kami tinipon upang makinig na inyong salita. And thank you once again, Lord, for giving me the chance and privilege to use your word today and to deliver your word today. Lord, as we gathered here, we welcome the presence of the Holy Spirit to move freely. Siya po ang magpuro sa bawat isa sa amin. Ama, kayo po ang magbigay ng revelation sa bawat isa. Kayo po ang magpaintindi ng salita mo pa po sa bawat isa upang ang mga salitang ito ay lalo po namin maintindihan. Reveal to us, Father, your word today. And as we listen to your word, let your words be a healing, blessing, strength, joy, and peace to your people. This we pray in Jesus' name. Amen. And worship, no? Last time, ang napag-usapan po natin, ang bigay po sa atin ni Pastor John is the Holy Spirit deals the hindrances in worship. So, tinuruan po tayo paano labanan ang ating mga hindrance na ginagawa ng kalaban through the Holy Spirit. No? Siya po yung tumutulong sa atin para makapag-worship tayo, para mawala yung mga hindrance upang makapagpuri tayo sa Panginoon. So, ang ating pong topic today, made to worship. No? Pakisabi po sa katabi mo, you are made to worship. Hallelujah. So, lahat tayo po, we are made to worship. And maintindihan po natin yan along today. And marami tayong makikilala, ay may makikilala po tayo sa araw na ito na magugulat kayo. At ako rin hindi ko malaman na ganun pala ang pagkakadescribe sa kanya. No? Dadaan na po natin yan. So, first slide. Ayan. Agree po ba kayo sa sinasabi niya? We all worship something. No? We all worship something. Either from God, it's a God, it's a thing, or anything, or something. We are worshiping something.
Yes, hindi po tayo makakaligtas sa lahat ng yan. No? We are worshiping something. Aminin po natin lahat, pasok po tayo that we are worshiping something in our life. Lahat po tayo may affection. No? Minsan we give our attention to something. No? Ito po yung mga bagay na binibigyan natin ng halaga. O minsan mas mahalaga pa. No? Our time, our energy, our effort, our money, no? Ito po yung minsan, ito yung expression natin sa love dun sa something na yun or sa bagay na yun. That is called worship. Because the meaning of worship means it is our response to what we value most. No? Kung ito daw yung response natin dun sa bagay na pinapahalagahan natin o pinibigyan natin ng atensyon. Kumbaga, ito yung mahalaga para sa atin. Worship, so malalaman mo po kung nag-worship ka sa isang bagay, kung ito ay binibigyan mo ng halaga, time, effort, money, energy, or nakatuto ka sa kanya, o binibigyan mo ng atensyon ang isang bagay. Maging ito man po ay hayop, tao, trabaho, parang ano yan, pinahin nyo, no? Pwede. Yung anything that you worship o binibigyan mo ng halaga, it means you worship that thing. Mas importante yung mga bagay na yun. Nagkakaproblema lang po tayo. Wala pong problema ang Diyos sa mga bagay na wino-worship natin o binibigyan nyo ng halaga. Magkakaproblema lang po tayo doon if you worship that thing more than God. Mas binibigyan mo ng atensyon, halaga, effort, time, money, and everything in you. Mas importante sa iyo ang bagay na yon, higit pa sa Diyos. May problema tayo doon. No? Kasi malinaw po sa sinabi ng Diyos sa sa Luke 4:8. Ito po yung nadaanan din natin last week sa sermon ni Pastor Jude. Jesus answered, "It is written, worship the Lord your God and serve Him only." So kung nag-worship ka sa mga bagay na higit pa sa Diyos o mas lamang pa sa Diyos, may problema tayo dyan. No? And sabi sa Exodus 20 verse 3, "Do not worship any God except me." Actually, it is the first commandment. No? Ang Diyos, gusto niya, He is the first. He is a jealous God. Tandaan po natin yan. Ang gusto ng Diyos, lamang siya sa lahat ng bagay. Do not worship anything more than God. Ngayon, masusubok po natin to. Sino po dito sa atin ang inuuna ang Diyos sa ating buhay? Sige, taas ang kamay. Amen. Taas ang kamay, huwag niyo bababa. Para makita natin kung talagang una ang Diyos sa ating mga buhay. Sigurado kayo dyan? Ha? Walang babayan? Sigurado kayo dyan, ha? Let the Holy Spirit convict you. I'm not the one the Holy Spirit to convict you. Hindi po ako magaling mag-convict. Ang magaling pong mag-convict sa buhay natin is yung Holy Spirit. So kung sinabi niyo po na importante sa inyo ang Diyos, importante sa inyo ang mga bagay tungkol sa Diyos. Importante sa inyo ang mga bagay na para sa Diyos. Ibig sabihin, kung ano yung mga importanteng bagay na sa Diyos, yung mga gawain na para sa Diyos, yun ang inuuna natin. Kasi sabi niyo, yun ang importante sa atin, di ba? If it is for God, it is important for us. No? Now, sino dito ang eager? Eager, ha? Na ayaw mamiss ang Friday service. Sige, tingnan natin uli ang kamay. O, parang kumukunti. Ayaw nyo mamiss. So, feeling nyo talagang ayaw nyo mamiss mag-attend ng Friday service. No? Kasi pag Sunday, ibang service naman yon. No? We have the prayer meeting service. Sige.
Sino dito ang eager umattend ng Sunday prayer meeting? Taas ang kamay. Nawala na. Kasasabi nyo lang, hindi ako nagsabi nun, ha? All of God's work is important. Kung ano po yung gawain na para sa Panginoon, ito po yung gusto natin gawin. Dahil ito ay nagbibigay kapurihan sa ating Panginoon. And worship is every Friday is hindi lang po yung ating worship sa Panginoon. Meron po tayong Sunday prayer meeting, meron po tayong mga Bible study. Gawain po ng Panginoon yun. O sige, sino gustong umattend ng Tuesday Bible study? Taas ulit ang kamay, ilan na lang yan? Praise God. Lahat po ng gawain ng ating Panginoon ay mahalaga sa Diyos. So if it is important sa Diyos, sabi natin, it is important to us. Nabibigyan natin siya ng time, bibigyan siya natin ng effort, bibigyan siya natin ng importante sa ating buhay. Dahil ito ay para sa Panginoon. Katulad po ng sinabi ni Paul, hindi ko na po babasahin kasi mahaba po yung sa Romans 1. Kung babasahin po natin, take your time na lang para mabasa nyo. Dito, pinakita ni Paul na nagbago. Nabago yung pananaw ng mga mananampalataya. Ang nangyari, naging mas pinupuri nila yung creation instead dun sa Creator. Mas lamang yung mga gawa ng Diyos na pinupuri nila kaysa Diyos. Kung basahin nyo lang doon, mas worship nila yung creation kaysa Creator. So yun po yung sinasabi doon sa Romans 1. Pag nangyari po sa atin yun, magkakaproblema po tayo doon. No? So binibigyan nila ng halaga kung ano yung creation kaysa doon sa Creator. So binibigyan po natin ng halaga kung ano yung importante sa Diyos. Now, so bago po tayo mahulog dun sa mga sitwasyon na yun, that we will worship the creation instead of the Creator, may papakilala po ako sa inyo, na I'm sure kilala po nyo to lahat. Sino po, who was the first worshiper? Mga worship team, kilala po lahat yan. Sino po ang hindi nakakilala yan? Who was the first worshiper? If we will come back to the first creation, o before the creation, nandyan na po yung worshiper niyan. Ngayon, kung matagal na po kayo mananampalataya, kilalang kilala na po yan. Sino yan? It's Lucifer, aka Satan. Siya po yung first worshiper. Mamaya po ma-amaze kayo kung paano po ginawa ng Diyos si Lucifer. Hindi ko ma-imagine kung ano talaga ang pinaka-itsura niya, pero the Bible describe what Lucifer is. Kung ano po yung katangian ni Lucifer. Mamaya, baka katabi niyo lang yun, mas gwapo sa inyo. Now, meron pong 3 angels na napangalanan sa Bible. Sino pong nakakilala ng mga angels? Marami pong mga angels sa Bible, but these 3 angels ay napangalanan. Ha? Sino-sino? San Miguel? Hinebra yun, ha? Now, the first angel was Michael. Si Michael, katabi ni Kuya Sam. Hindi. Si Michael was involved in prayer. Mababasa at makikita nyo po si Michael doon sa Daniel chapter 10. Ang nakakatuwa doon sa kwento ni Michael, nung nagpa-fasting si Daniel, on the 21st day, naka 21 day na si Daniel ng fasting, doon nagpakita si Michael. At kinausap niya si Michael, alam mo ba, since the first day that you began fasting, magre-response na ako sa'yo doon sa prayer mo.
Kaya lang, hinadlangan siya ng demonic principalities. Yun yung sinasabi niyang Prince of Persia. But now, on the first, nung naka 21 day na si Daniel, dumating na si Michael para sagutin ang kanyang prayer. So don't stop on praying. There's Michael na siya pong nakikipagbuno sa ating mga panalangin. Imagine mo sila Kuya Jean, for how many years pinipray ang precious gift sa kanila ng ating Panginoon. It's 7 years na, parang 7 day lang pala. 7 years! And here comes now, lahat po tayo nananalangin na magkaroon po sila ng baby. And then God answered. No? It's part of Michael. Hindi po yung katabi ko kasama. Yun po yung trabaho ni Michael. He is involved in prayer. Pangalawa, sino nakikilala nyo pa? Gabriel. San Miguel, di ba lang? No? Gabriel naman po, makikita nyo po doon sa story ng Christmas. Tama? Doon sa Christmas, si Gabriel yung kind ng, siya po yung angel na messenger angel. Kumbaga, dala-dala niyo yung mga mensahe. Siya yung involved sa word. O sabihin natin sa word. Siya yung taga-mensahero. Now, siya yung nagbalita kay Maria na siya ay magdadalang tao or magbubuntis pero hindi mula sa tao. No? Siya yung nagbalita kay Maria na siya ay magbubuntis sa pamamagitan ng banal na espiritu at papangalanan niya itong Jesus. So, siya po yun si Gabriel. Involved si Gabriel sa word. Now, ang pangatlong angel na pinangalanan, sino? Si Lucifer. So, siya po yung sinasabi natin kaninang first worshiper. No? Si Lucifer, aka Satan, marami siyang pangalan. Mamaya makikilala niyo pa kung ano ang pangalan ni Lucifer. No? Siya ay involved sa worship. Siya po yung unang worshiper sa heaven before he was fallen. No? Mamaya makikita nyo kung ano talaga ang hitsura ni Lucifer. Hindi mo ma-imagine kung paano siya ginawa ng ating Diyos. But God, only God can create an imaginable creature. No? Kung paano po ginawa niya si Lucifer. Kung mapapansin nyo, ano pong mapapansin nyo dyan? Meron po tayong prayer, meron po tayong word, and meron po tayong worship. No? So, kung yung tatlong yan, saan po involved yan? In our daily activities, in our service. So, meron tayong prayer, meron tayong word, and meron tayong worship. Kanina pong umaga, doon sa ating Bible studies, napag-aralan yung paano tayo lalago sa Panginoon. At ang na-topic lang po ng ating Pastor Journal is about the Bible, which is the Word. Pero makikita nyo pa doon sa susunod, nandun yung prayer, nandun yung worship, nandun yung testimony. It is involved sa paglago po ng ating, at paglago po natin sa ating Panginoon. So, I also believe that this three part is also important and activities in heaven. Kaya ito na po yung ginagawa natin. No? We have the prayer, we have the word, and we have the worship. So dapat daily po natin ginagawa at meron po tayong dapat time sa tatlong aspect na yan. Dapat nagpipray tayo. Every Sunday lang ba tayo nagpipray? Yan. So yung word, sa pagbabasa ng ating Biblia, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, tuwing Friday service lang ba tayo nakakarinig at nakakabasa? Worship, also, ang sabi nga ng ating mga pastor, worship is a lifestyle. So ito po yung dapat na ginagawa natin araw-araw. Now, ito po tingnan natin, makikita po natin kung paano dinescribe si Lucifer. So parang pag-uusapan natin ngayon itong araw na to si Lucy. No?
Makikita po natin sa Old Testament, dalawa po yun. Isa sa Isaiah at isa sa Ezekiel. Una po sa Isaiah, how you have fallen from heaven, morning star of the dawn, you have been cast down to the earth, you who once laid low the nations. Anyway, huwag po kayo malilito, no? Kasi kung babasahin nyo po yung Isaiah dun sa Bible nyo, ang heading po dun is to the king of Babylon. So, tataka kayo, bakit to the king of the Babylon tapos si Lucifer ang binabanggit? No? Wala pong pinagkaiba to kasi when Isaiah prophesies, ang nakikita po niya yung spirit on the king of the Babylon. No? Wala pong pinagkaiba doon sa sinabi ni Jesus kay Peter na get behind me, Satan. No? Pero parang hindi si Peter yung tinuturo, hindi si Peter yung sinasabing demonyo hindi si Peter yung sinasabi ni Lord na demonyo umalis ka dyan sa harapan ko. It is the spirit within the life of Peter. Pwede pa ng dahilan to sa asawa, pastor, pag mag-asawa ka, umalis ka dyan sa harapan ko, di ba? But you are addressing to the spirit on that person. Kasi minsan parang iba na tingin mo dun sa kaharap mo eh. Kumbaga hindi na siya yung normal na kilala mo, di ba? It is so, ang dinidescribe mo, you are addressing to the spirit on that person. Kumbaga hindi na normal yung ginagawa niya sa buhay. Kumbaga iba nang nakikita mo sa kanya. So, ito po yun. Ang nakikita ni Isaiah is the spirit in the king of Babylon. Makikita natin dyan sa first line, no? How you have fallen from heaven. So, ibig sabihin, hindi naman ito yung king of Babylon nahulog sa langit. So, it is describing Lucifer, kung paano siya nahulog mula sa langit. 13, you said in your heart, ito po yung, kung natatandaan nyo po yung last time na daanan po natin dun sa rich full man, the full rich man, noong naging self-centered siya, na lahat ng sinasabi niya, I will, ito din po ang nangyari kay Lucifer. No? Lahat ng I will. What's the I will? What's the 5 I will na sinasabi niya dyan? So, naging self-centered po si Lucifer. Una, you said in your heart, I will ascend to the heaven. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of the assembly on the utmost high of Mount Safon. 14, I will ascend above the tops of the clouds and I will make myself like the Most High. Hindi lang po gusto niyang nasa itaas siya. Ang gusto niya, mas mataas pa talaga siya sa ating Diyos. Ito po yung reason why Lucifer has been kicked out from heaven. He become self-centered. Naalala, yun yung napag-aralan natin. Katulad din po yung nung full rich man, siya po yung naging self-centered. So, Lucifer, when he became self-centered, at di lang yun ang naging gusto niya, siya pa yung wino-worship. Anong sabi ng Diyos kanina, di ba? Sa kanyang commandment, I want to be the first in everything. Kaya lang, dito ang gusto ni Lucifer, siya na yung first. Siya na yung nasa taas. So dito makikita po natin ang kagustuhan ni Lucifer na siya na po yung mauna o mas mataas pa sa Diyos. Dahil kung ginagawa po yan, kung yan po ang ginagawa natin, mas minamahal natin o mas gusto nating mas mataas pa tayo sa Diyos, wala pa tayong pinagkaiba kay Lucifer. Mas binibigyan, mas gusto niyang bigyan ng mas mataas na importansya ang lahat ng bagay. Andiyan pa ba kayo? Nasusundan pa ba? Baka natutulog na. In Isaiah chapter 14, ito po isang another describe kay Lucifer. 11 pala. Your pomp is brought down to Sheol, and the sound of your string instrument.
kumbaga imagine mo, hindi lang po si Lucifer yung tumutugtog, kumbaga siya mismo yung instrumento. Hindi ko naman paano kung ma-imagine ang itsura ni Lucifer. No? Imagine na po yung itsura niya na meron siyang, nabasa po ba natin yung... So next, doon naman po tayo sa Ezekiel 28:12. Ito naman po yung when Ezekiel prophesies sa King of Tyre. So, hindi po yung King of Tyre ang nakikita ni Ezekiel, kundi yung spirit in the King of Tyre. Sabi niyan, you were sealed of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. Imagine niyo yung ganun ang pagkakadescribe kay Satan. He was perfect. Yung parang katabi niyo, perfect. No? So, hindi po si Satan yan. Yan po yung describe. Yan po yung description ng pagkakadescribe kay tawa si ate. Sila, parang katabi niya kasi perfect. Joke. Yan po yung spirit na nakikita ni Ezekiel doon sa spirit ng King of Tyre. Sabi niya, you were in Eden. So, hindi po yun yung King of Tyre. Kasi sabi nga niya, di ba? You were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering. So, imagine niyo kung paano itsura no ni Lucifer, no? Ayan po yung mga gems or mga precious stone. The sardius, the topaz, the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, sapphire, turquoise, and emerald with gold. The workmanship of your trembles. Yung trembles yung parang, tama ba ito, Pastor, yung ano ba ito, yung mga cymbals, na? Mga cymbals and pipes. So yung pipes, yung parang, hindi po yung tubo, yung turotot. As in, yung mga wind instrument. Your pipes was prepared for you on the day you were created. So kung na-imagine nyo kung ano itsura ni Lucifer, no? May mga gold sa katawan, tapos siya yung instrument, siya yung cymbals, siya yung piano, siya yung string instrument, siya yung wind instrument. Paano ginawa ng Diyos ang itsura ni Lucifer? Kung may imagine nyo. Now, yan po yung tatlong instrument na meron tayo sa music. May mga music, alam na alam yan, no? 3 kinds of musical instrument. Meron tayong string instrument, percussion instrument, wind instrument. So dito wala lang po tayong wind instrument. Pero pwede naman pumito si Carl. Wind na yan, Carl. So meron po lang tayo dito, string instrument at percussion instrument. So keep with me. Ngayon, Lucifer, kung imagine niyo, siya na po yung complete instrument. Meron na siyang string instrument, percussion instrument, and wind instrument. Wow. So everything with complete package on any kind of instrument, mayroon si Lucifer. So hindi mo isipin kung paano maglalakad yun, no? Siya na yung puno-puno ng mga precious gold stone, ay mga stone, tapos siya pa rin yung mga instrument. That's how God made him to worship. Kasi siya yung worshipper. Kaya hindi ko ma-imagine kung ano yung tsura niya talaga. But the Bible says, ito yung dinidescribe how Lucifer was made on the first day of his creation before he was fall from heaven. Now, in Ezekiel chapter 28:14, you were anointed cherub. So hindi lang siya, siya pa yung anointed cherub who covers. I established you, you were on the holy mountain of God. You were walked back and forth in the midst of the fiery stone. So ganun yung pwesto ni Lucifer, nasa taas and anointed cherub. So yung ating mga worship leader, it's anointed. Kaya nang delikado, bantayan po natin. Kasi sila yung nahulog. Kaya ipag-pray po natin, hindi lang po basta-basta maging isang worship leader, you were anointed, baka sa bandang huli,
kayo ang mahulog. Let's pray for them. Hindi pong madali maging isang worship leader. 15, you were blameless in your ways from the day you were created. So blameless, napaka-perfect. No? Till wickedness was found in you. Ano nangyari? So 2016, through your widespread trade, you were filled with violence and you sinned. So I drove you in disgrace from the mount of God in Ales. I expelled you, being guardian cherub from among the fiery stone. No? So inalis doon sa pwesto si Lucifer. In 17, your heart became proud on account of your beauty, and you corrupted your wisdom because your splendor, so I throw you to the earth. I made a spectacle of you before kings. So ito yung eksena, no? Kung nung tinapon si Satan. Alam niyo po ba na nandun din to sa kwento ni Jesus? No? Makikita po natin yan sa Luke 10. Ito po yung kwento na nung inanoint ni Jesus yung 72 disciples at tumayo kayo upang i-proclaim ang gospel, magpagaling kayo ng sakit, at lumakad kayo. At nung bumalik yung 72 disciples, tuwang-tuwa sila kasi even the demon was surrendered to them. Sabihin lang nila yung pangalan ng ating Panginoong Jesus. So nung bumalik sila, tuwang-tuwa sila dahil pati yung mga demonyo nagsasabit sa kanila in the name of Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus doon, maniwala kayo sa akin, sabi niya, and he said to them, and so Satan fall like lightning from heaven. So since from the beginning, the Lord is there. No? Nakita niya kung paano nahulog at itinapon si Lucifer. Now, imagine, ano po to ha? It is before the creation. It's proof that the Lord is there. He saw Satan fall like lightning in the heaven. Imagine nyo parang Star Wars na parang nahulog lang siya, hinulog siya at inalis sa pwesto mula sa langit. Now, eto ang problema ngayon. Bakante yung worship. So, nandun pa rin si Gabriel, nandun pa rin si Michael, kaya lang, bakante yung ating worship. Paano ngayon yun? Sino ang dapat pumuno sa worship leader? Pwede, Jury, pwede na. Pwede. Tanong, bakit hindi naglagay si God na pamalit kay Lucifer? No? Sino ngayon ang new worship leader sa langit? Wala si Lucifer. Did you read in the Bible na mayroong pumalit kay Lucifer? Wala, di ba? Wala. Dahil ang gusto ni Lord, tayo ang maging worship leader sa langit. And that's why we are doing worship here in this earth. Dahil ito ang gusto ng ating Panginoon. And that's why He made us to worship Him. Now, who is the new worship leader? When God made Adam and Eve, God wants human to be the replacement of the position of Lucifer. And He don't want only one worshiper. He want us all to be the worshiper of God. Kaya sabi niya, di ba, humayo kayo at magpakarami para maraming mag-worship sa ating Panginoon. Dahil hinahanap niya ang true worshiper. Amen. So, every one of us na nakakilala at tumanggap
sa Panginoon, tayo yung hinahanap ng ating Diyos para mag-worship sa Kanya in spirit and in truth. That is what the Father is seeking for. Tayo yung worship, the true worshiper. Alam niyo po ba, meron tayo sa part ng ating katawan na kumpleto po tayo ng instrument na dala-dala ni Satan, no? Di ba? May gitara ka, may ribs, di ba? Meron po tayong parang string sa vocal cord. Yung po yung nagbabago ng ating boses, yun po yung nagpapababa, nagpapataas. Yun yung string instrument na nasa ating katawan. Meron po tayong wind instrument, which is from our stomach to the lungs. Yun yung lumalabas sa ating bibig. It's a breath. And it's a wind instrument. At meron po tayong mga kamay, which is the trembles o sa mga cymbals, for us to use to worship our God. So our whole body is a complete instrument to worship our God. Amen kayo doon? So use our body to worship the Lord our God for His glory, to worship Him. Now, paano tayo ginawa ng Diyos to worship Him? Sagutin po natin ito ng by how, why, and our response to God, why He made us to worship Him. Number one, God made me from Him. God made me from Him. Ano ibig sabihin yan? So God created out, may dalawa pong word na ginamit ng Diyos dun sa creation. Number one is created and made. Unahin po natin yung created o create. Create is to form something out of nothing. So from nothing, nahulog yan. Nahulog yung battery. Maluwag. So God created out of nothing, from something, from out of nothing. Yun yung word na create. Ang make naman, to form something out of something. So it's from the creation, He made another thing. Gets nyo? Nasusundan po natin. Amen. Kumbaga, nabuo ang isang bagay sa pamagitan ng kanyang creation. He created lights. No? So, next, sa Genesis 1:11, then God said, let the land produce vegetation, seed-bearing, plants and trees on the land that bear fruit with seed in it according to their various kinds. Now, bakit po ginawa ng Diyos na dapat merong relasyon yung lupa doon sa puno at yung puno doon sa bunga? Why? So, I make the land and let the trees come out from the land para meron silang relasyon, silang dalawa. And let the trees sustain by the land, yung land na create ng ating Diyos, sustain niya yung tree, sustained by the land, and one day, it will come back to the land. Nakita niyo po yung connection. Why? From the land, it will produce trees, and the trees will produce fruits, and someday, the fruits will gone, and it will return to the land. There's always a connection in the relation between the land and the trees and the fruit. Why? Masasagot po natin yan, no? God, why? Sabi niya, why? God wanted there to have a relationship between the thing that He made, and the thing that it came from. So gusto niya may relasyon lahat ng bagay na ginawa niya at yung nangyari doon sa bagay na ginawa niya. Sundan niyo lang po. Nasusundan pa ba? Amen, amen. Gising pa. Nung kinreate ng Diyos si Adam at Eve, no? Tapos nakita natin ano bang nung kinreate ng Diyos si Adam and Eve? Kumuha si Adam, di ba, kinreate ng Diyos. Si Eve, kinreate niya from Adam. Tama?
para magkaroon ng koneksyon at relasyon pa rin yung dalawa. God created Adam and He created Eve from Adam. Nakita niyo po yung connection? Nung nakita ni Adam si Eve, nung pagkamulat ng mata ni Adam kay Eve, ang sabi ni Adam, wow, di naman wow, di ba? Ang sabi niya, it is the bone of my bone and the flesh of my flesh. Kumbaga, ito yung galing sa kanya. That is why they are connected and they have a relationship sa bawat isa. Sabi dyan sa 126, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness. Now, ginawa ng Diyos ang tao, sabi niya, hey, let's make mankind in our own image, but He want to make it from Him. No? From Him. Why? Because God wanted us to make from Him, to sustain by Him, and return to Him. Now, sabihin nyo, hindi naman tayo nagmula. Tayo po ay nagmula sa alikabok. No. Our body was made from the dust. No? At yung katawan natin ay babalik sa dust, but not our spirit. God, remember God breathed Adam, the breath of life? It is the Spirit of God. So the Spirit was made by God, sustained by God, and it will back to God. That's why we are connected to God. And number 2, God made me to be with Him. Yung una, God made me from Him. Pangalawa, God made me to be with Him. Gusto ng Diyos, meron tayong kasama niya. Gusto niya, meron tayong relasyon sa Kanya. Kaya ayaw ng Diyos, ang reliyon. Pag inaalog, nagkakaroon eh. Ayaw ng Diyos ng reliyon, ayaw niya ng institusyon, ayaw niya ng church. Ang gusto niya, individual relationship sa atin, sa bawat isa. Gusto niya, meron siyang connection sa bawat isa sa atin. Gusto niya, kasama niya tayo. Siya po yung unang nagmahal sa atin. Ang gusto lang naman ng Diyos, ibalik yung pagmamahal para sa Kanya. He wants you to be with Him. Kaya gusto niya, meron tayong personal na relasyon sa Kanya. Hindi mo naman sabihin, kami dalawa dapat kasama ng Diyos. Kumbaga, ang gusto ng Diyos, personal po ang relasyon natin sa Kanya. Makikita po natin lagi doon sa Ephesians 5:31. Lagi po nating mababasa yan tuwing may kasal. Di ba? For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. Kaya lang hindi po nagtapos dyan. Hindi po dyan ang sinasabi ng ating Diyos. Ang sabi niya, this is the profound mystery, but I am talking about Christ and the church. Ito po yung misteryo na gusto ng Diyos na magkaroon ka ng relasyon sa Kanya and be united with Him, to be one with Him. No? This is the relation that God wants us individually. So, nung naintindihan na po natin at naunawaan na ang Diyos ang lumikha ang lahat ng bagay, hindi na po dapat tayo self-centered. No? Dapat God-centered na po tayo. Kaya lahat ng activities po natin o lahat ng ginagawa natin, dapat nakapokus sa Panginoon, dapat nakatuon sa Panginoon, dapat nakatutok sa Diyos. Kahit
anumang bagay o maliit na bagay, sabi nga, di ba, whether you drink or eat, do it for the glory of God. Sabi ni Paul doon, di ba, whether you eat, you drink, or whatever you do it for the glory of God. Pero huwag po natin dapat ilagay natin sa mindset natin yung ang pagsamba is Friday lang or Sunday lang. Diba? Kasi mayroon tayong mindset or ito po yung nakaano sa atin na ay, ang pagsamba, pupunta lang ako kasi service. Diba? Ang pagsamba is our daily life. No? Na pagkatapos ng service, pagkatapos ng Friday service, wala na. Kumbaga, yun lang yung pagsamba. Hindi po ganun ang sabi ng Bible. Every day, every minute, every single moment of our life is pagsamba sa Panginoon. So we have the Bible study after the service. Ewan ko kung nandito pa kayo. Let the Holy Spirit convict you. Sabi ko sa inyo, hindi ako ang Holy Spirit. Mas magaling po mag-convict ang Holy Spirit. After the Friday service, meron pa po tayong Sunday prayer meeting. After Sunday prayer meeting, meron po tayong Tuesday Bible study. Alam na, pakaliit lang po nga wala na po tayong dahilan para hindi umattend sa gawain ng Panginoon. Even na hindi kayo makapunta, pwede po tayo sa Zoom. Wala tayong dahilan para magsabi na, Lord, hindi ako makapunta kasi pagod ako, wala susundo sa akin eh. Diba? We can still connect with each other. We can still join any worship na gawain sa Panginoon through Zoom. And lahat po ng sabi natin mula kanina sa gawain, lahat po ng gawain ng Panginoon ay importante sa atin. At ito po ay bibigyan natin ng halaga, bibigyan natin ng importansya dahil ito ay para sa Panginoon. Tayo nagsabi niyan kanina. Tayo, ang sabi natin, una sa atin ang Panginoon. No? Tayo nagsabi niyan kanina, but you can still answer to the Holy Spirit kung ano pong conviction sa inyo. Hallelujah. Parang so, ang pinagkaiba po ng pagsamba, sa Bible, hindi po gano'n yung sinasabi natin pagsamba every Friday lang or every Sunday lang. No? Every moment, every single minute of our life, every act is the act of worship. No? Kaya, sa Genesis 1, yung creation, wala pong Friday worship doon. Walang Sunday worship doon. Every single act, every activity on the creation is worship. So, hindi po dapat every service lang yung sinasabi nating pag-worship natin. Every single moment, every day of our life is a worship to God. Kaya meron tayong nagkaroon tayo ng mentality na doon sa perfect word or sinasabi nating heaven, parang ito yung sinasabi nating worship, nakakanta lang tayo forever and ever. Kung ganun ang heaven, kakanta ka lang ng kakanta ng praises sa God, parang hindi nyo na-imagine gaano ka-boring ang heaven. It is hell. Parang napaka-jetic lang ng ating Panginoon na gusto niya, wala kayong gagawin dyan na kakanta lang kayo, tatayo kayo, hindi kayo upo. Imagine po si Lord nung nagkaroon ng glorified body. He can walk, He can talk, He can eat, He can do anything. Ganon din po mangyayari sa atin when we become in the glorified body, same as the Lord. We can still worship the Lord our God. And I believe heaven is a lot of activities. At lahat po ng gawain doon, lahat po ng activities doon, nagbibigay ng glorify sa ating Lord. At nai-enjoy po lahat ng tao. No? Heaven is not a boring place. Heaven is a very joyful and happy place
When Jesus nung nagkaroon na ng glorified body si Lord, di ba? Makikita po natin nandun yung joy, full of passionate, full of love. Yun na yung perfect word. Wala na po yung hatred, wala na po yung envy, wala na po yung inggitan, wala na po yung samaan ng loob. That's new heaven, full of love, full of joy, lahat nagmamahalan. No? Now, I believe heaven nga is hindi ganun. So, lahat ng tao sa heaven ay nag-i-enjoy at lahat ng activity sa heaven, it is glorifying God. So, pinapractice po natin dito yun. Dapat lahat ng ginagawa natin, it will glorify the Lord our God. Ganito po yun, no? Doon sa chapter 1, yung heaven and on earth, so, pwede nating sabihin heaven and earth. Nandun na. So, pinagsama, no? Sabihin natin, nung nilikha si Adam at Eve, nung nakilala nila, adult naman na sila, di ba? Hindi sila bata na. So, first, everything on them is first time. Ganun. Kumbaga, lahat ng nakikita nila is glorifying to God. Nakikita nila ang hayop na gawa ng Diyos, ang mga maliliit na bagay na gawa ng Diyos, they give glory to God. Ito po ang worship. You give thanks, you give glory, you give adoration, you give honor to God. It is our worship to the Lord our God. And you acknowledge God that He made everything. So lahat po ng ginagawa natin para sa Panginoon ay nagbibigay kapurihan sa ating Panginoon. Katulad po ng sinabi ko palagi, whether you eat or drink or anything you do, you must give glory to God. Now, kung ano po bang itong ginagawa natin sa papuri at papasalamat sa Diyos na ginagawa po natin ngayon, ito po yung gagawin natin sa heaven. That's why He created you to worship Him, to adore Him, to give glory to Him, and to give thanks to Him as your act of worship. Ano po bang sabi nun sa Revelation about heaven? Yan po yung description ng heaven sa Revelation. No? The wall was made of jasper and the city of pure gold. Parang tindahan. Pure gold. It's a pure of gold, as pure as glass. The foundation of city walls were decorated with every kind of precious stone. Now, tingnan nyo po kung ano yung mga precious stone. No? The first foundation was jasper, sapphire, agate, emerald, onyx, ruby, chlorite, beryl, topaz, turquoise, jacinth, and amethyst. Ito po yung nakasuot kay Satan kanina. Ito po yung nakalagay kay Lucifer, which is God stripped from Satan nung tinapon siya from heaven. He stripped it from Satan and put us in the new heaven. That's why ganun ka-importante kay Lord ang mga worshiper. Nilagay niya sa new heaven yung mga precious gold na kay Satan dahil alam niya darating ang kanyang mga best worshiper. At sino yun? Tayo yun. That's why God adore us as His worshiper. That's why God made us to worship Him. That's why God made you to worship. And now, pangatlo, God made me to love Him back. Ito po yung reason why God made us. Huh? And that is why we are all created through Him, by Him, and for Him to worship. Ang gusto lang naman ng Diyos yung ibalik niya yung pagmamahal na binigay niya sa atin at ibalik niya yung pagmamahal natin para sa Kanya. Kaya dapat una sa atin lahat ang Diyos. And that is to worship Him and in spirit and in truth. That's what the Father is seeking for. You know, even our logo, kung mapapansin niyo po, yung ating logo, yung word, ano ba yung sa kabila? Win.
paturo sa worship. Yan yung worship in day, worship in night. So every day, we must worship. Wind is created to worship the Lord our God. Sinasabi ng ating logo, worship in day, worship in night. That's the wind logo. So every one of us is to worship the Lord our God every minute, every second, every single act of our activity is an act of worship. Kabilang ba kayo sa wind? So you were created to worship. No? Now, last. Worship in Greek. Dalawin natin yung ibig sabihin ng worship in Greek. Yan. No? Proskonyo. Yan daw po ang ibig sabihin ng Greek word ng worship. Sabi diyan, proskonio means to kiss. As in to kiss the hand of a superior. It is commonly associated with bowing down with the idea of kissing the ground before someone. Some scholars believe that the word actually is derived from the idea of a dog licking its master. Sino may mga aso dito? Napapansin nyo yung mga aso, di ba, pagka umuwi kayo, tuwan-tuwa. Gusto niya dilaan yung kamay nyo. Ito po yung idea, sabi ng Greek sa worship. The idea is to show profound reverence and submission to someone. So parang anointed yung aso no? Marunong mag-worship. No? Naalala ko po yung sino ba ilan lang ba dito may mga alagang aso? Isa na po kami doon, no? Si Bax, nakakilala kay Bax. So karamihan naman dito nakakilala kay Bax yung aso namin. Meron kasi kaming CCTV sa bahay. So kapag iniiwanan po namin si Bax, sinisilip ko, alam niyo po yung ginagawa niya, pag walang tao sa bahay, nakaabang lang yun dun sa may banyo at nag-aantay, pinapakiramdaman kung may darating. So it means, ang iniisip niya is kung kailan darating yung amo niya. Nakatutok ang isip niya na sana dumating na yung amo niya. Wala siyang ginawa kundi mag-abang, wala siyang ginawa kundi pakiramdaman pag may dumating. At kapag dumating na kaming tatlo, si Ian, ako at si Mami, pagbukas pa lang ng pinto nun, ang gagawin nun, tatalon sa kamay at walang gagawin kundi dilaan. Dilaan yung kamay namin, halikan, dahil sa tuwang-tuwa dumating yung kanyang master. Si Mami, hindi lang halikan sa kamayan, hindi matatapos at hindi titigil si Bax hanggat hindi nakakakiss sa lips. Ganun po. Kaya bang gawin ng pusa yun? Hindi. Aso lang. Ibig sabihin, ganun siya katuon sa amo niya. Pag dumating ang amo niya, tuwang-tuwa siya. Ganun ang sinasabi ng Greek idea of worship. Sabi nga, malalaman nyo kung sino talagang nagmamahal sa inyo, kung yung asawa mo o yung aso. Subukan yung ilagay yung asawa nyo at yung aso sabay dun sa likod ng kotse nyo. Huwag nyo subukan na. I-try nyo lang. Pero tapos iwanan nyo ng 1 oras, balikan nyo, tingnan nyo kung sino mas tuwan-tuwa pag bumalik kayo. Joke lang po yun. Huwag yung gagawin yun. Pero try nyo. Sino matutuwa? No? Ibig sabihin, yung po yung dapat na attitude natin towards God. Every moment, every single moment, nakatuon po tayo sa ating Panginoon. Iniintay po natin ang pagdating ng ating Panginoon. At kapag dumating ang Panginoon, ando po tayo tuwang-tuwa, gusto nating halikan, gusto nating akapin, gusto nating ikis ang ating Panginoon. Kapag nandito tayo sa worship at nagpupuri tayo sa Panginoon, i-embrace po natin ang presensya ng ating Panginoon. Dahil pag dumating po siya at nakasama natin ang presensya ng Panginoon, it's the act of worship. Gusto nating halikan, gusto nating ikis, gusto nating akapin ang ating Panginoon dahil sa tuwa natin sa Kanya.
It's the attitude of worship towards our God. Hallelujah. We are all made to worship the Lord our God. So, every moment, every single day, every activity in our life, we must worship the Lord our God because we are made to worship Him. Amen. Yes. Let's worship the Lord our God. Hallelujah.
Thank you for creating us to worship you. Father, let every part of our lives, our body, be giving glory to you, to worship you, to honor you, to give glory to your name alone, Father. Make everything in our lives, in everything that we do, give glory to you. Father, help us to seek you first before anything else in our lives. Let our attention, our affection, be focused on you in everything that we do, that it can only give glory to your name alone. Thank you for putting us a thankful heart that we can always give thanks to you in everything that you created for us. Because we know that everything that we have and everything that we possess, it all comes from you, Father. Thank you for all that you have done and you are going to do in our lives. Thank you for all the blessings, and let this life always give glory to your name alone as we worship you in spirit and in truth. Father, to you be the highest praises, glory, adoration, and thanksgiving. This we pray in Jesus' name. Amen. To God be all the glory. God bless you all, mga kapatid.